Good evening po sa lahat. Alas 6:50 po sa ngayon. At tutunghayan naman po natin yung panibagong bomba na magpapalabas na talaga pala si BBM ay nagsisinungaling. Or pwede naman natin sabihin na walang alam at inisahan siya ni Saldico, ni ang kanyang pinsan na si Tambaloslos, si Chisi Escudero, ni Grace po at iba pa. At nagkonsabahan sila para sa kanilang budget na ayuda at para hindi gagalawin ni Bongbong Marcos. Kaya para hindi magalaw, sinadya nila na binlangko itong mga budget na iba to kasi dito na kukunin yung sakasakali na ano man mangyari, pagkukunan lang yun ng pundo para ilagay, ipagpipilitan nila talaga mga pundo na gusto nila. Kagaya ng ayuda, kagaya ng AX na ayuda, AKAP na ayuda, at MAIP na ayuda. So ano ba yung AKAP? Ayuda sa kapos ang kita program na ayuda. At ibibigay yun sa mga taong may sweldo, pero mababa ang sweldo, minimum wage. At ang AX ay binibigay daw yun sa mga tao, mga Pilipino na nasa krisis. Kahit anong klaseng krisis, pwede lumapit daw sa DSWD. At saka yung MAIP ay ibibigay din sa mga nangangailangan ng ospital, lalapitan doon at bibibigyan sila. Pero pari-pareho po sila, Crispin Rivera, Maya Pabengi, si Reggie Regal Felipe, Amic TV 45 UK, pari-pareho lang po ang mga tatlong ayuda na to na gustong-gusto nito mga tarants na ito. Ha? Ang gusto lang nila ay may ilagay yan para magagamit nila sa eleksyon. Ito po yung sistema kung paano sila nila nagagamit. Kung ang tanongin mo si Mayor Romeo Benji Magalong, na alam niya diskarte kasi marami siyang kontak ng mga kasamahang mayor at mga kaibigang mga congressmen at siya kasi bumuo siya ng good mayors, mayors for good government. Ilan na sila. So, ang nakuha niyang datos ay 777 scandal. Paano po nangyayari ang 777 scandal? Ang ginawa, kapag ikaw ay sumama sa kung saan man lalakad si Tambaluslos o si tinatawag na si Mr. Romualdez, Martin Romualdez, ay bibigyan ka ng 7 million kukunin sa AKAP at panibagong 7 million kukunin sa AX at isa pang 7 million at kukunin po sa na dati sa tupad, ngayon kukunin sa MAIP. Para sa, ibig sabihin mo, 21 million yon. Eh kung nakaapat na beses ka nakasama sa kanya, di 21 times 4, that is 84 million na tumataginting ang ibibigay sa iyo ng iyong kakampi kapag kakampi mo lang si Tambaluslos. Ganun po ang mangyayari. Okay? Ngayon, ganun ang gusto palabasin. Ngayon, paano po nila napapalabas yung ayuda na yan? Ang sistema po na diskarte nila, lahat naman sila ay, kunwari, DSWD ang mamimigay ng pera. Pero hindi po mamimigay ang DSWD kung walang endorsement ng mga congressmen. Okay? Pinipili lang ibang mga congressmen kasama ni Tambaluslos ay siya lang ang pwede makapag-recommenda sa kanyang distrito na para makakuha yung mga tao ng tinatawag na ayuda. Ngayon, sa distrito naman ni J.J. Suarez, diyan sa Quezon Province, sa Lucena, kung hindi ko kasama ang Lucena, ang mga nareklamo na natanggap ko dyan ay may mga tao na mahigit 4 na beses kumuha ng ayuda. Kakap 4 na beses. Nakaprograma yun 1 beses lang sa 1 taon. Bakit naka-4? Siyempre, ganon ang papel ng mga congressmen. Okay? So, makuha nila ng mga tao niya 4 na beses, ang 1.5 na sa 5,000 na makuha, bawat kuha, ay ibibigay sa taong pumirma para kumuha. Yung 3.5 ay ibubulsa ni JJ. Binigbigay sa tao ni JJ. Siyempre, kanino pa mapunta yan? Kay JJ, di ba? O magpaliwanag ka na lang, JJ.
Magbigay ka, kung itanggi mo, di explain kung bakit hindi totoo. Kasi ikaw po ay public officer at ikaw po ang may obligasyon na magpatunay na hindi totoo. Hindi po yung mga nagsisiwalat, hindi po yung mga vlogger, hindi po yung mga reporter, hindi po yung mga broadcaster, kundi kayo ang nagpapaliwanag. Magsusumiti kayo ng ebidensya sa amin na hindi nga totoo yan. Saka pa lang ako maniwala na hindi ka kasali. Tapos, ang lahat naman po sa buong Pilipinas ganun gagawin. Ngayon, nalaman ko dyan sa isang reporter sa House of Representatives na kalakaran pala ni Romualdez sa mga tao niya, sumusunod sa kanya, mga congressmen, ay ibibigay ang 7 milyon, bawat 7 milyon, 4 na milyon ibibigay ko no sa mga tao. 3 milyon bulsa. Ganon sila. So kung 3 beses magbigay sa 7, di 3 times 3, 9 million. At kung magbibigay pa ng 4, so 9 times 8, 9 times 4, 36 million matatanggap. Di ba? O, gano'n lang kasimple. Tapos, hindi pa nagkasya, ano bang ginagawa nila? Sa mga, ito po, bigyan ko kayo ng ideya. Pumupunta po sila sa probinsya para sa totoo lang, ang gusto nila mangampanya para doon laban kay Sara kasi gustong tumakbo ni Romualdez na pagka-vice presidente. So para lalakas siya, yung ginagamit niya paikot-ikot sa buong bayan. At ang kada ikot niya, imbitahin pa niya si Bongbong. Palabas sila ng affair ng bagong Pilipinas Service Fair. Pagtapos dyan, kakanta pa sila dyan pag may okasyon. May pugong silang, may pugo ng buhay, bagong pugo. Yan ang kanta ng tatay ni Bongbong. But inadapt niya rin. Kawalang kwentang kanta niya na kaming mga grade 1 sa noon ay inutusan kami kumanta niya na memorizing. Sa tuwing flag ceremony ay kinakanta namin yan. Ngayon, dahil sa ganun ang gusto nila mangyari, pinaglaban po nila ang ayuda. At dahil sa pinaglaban nila, isa sa ginawa nila ay binlangko nila ang Bicameral Conference Committee. BBM, ikaw po ang nagsisinungaling. Hindi mo pwede sabihin hindi totoo na fake news. Kasi ang tinutukoy mo naman ay General Appropriations Act. Hindi po blanco ang General Appropriations Act. Ibang dokumento 'yon. Ang usapan natin ay dokumento na report ng Bicameral Conference Committee. Ano bang yung Bicameral Conference? Ang Bicameral Conference po ay konferensya, meeting ng mga representante galing sa Kamara o di kay House of Representatives at mga representante galing po sa House sa Senate. At magkita sila para ayusin nila ang hindi pagkatugma-tugma ng batas na ginawa ng House at batas na ginawa ng Senate patungkol sa budget. Okay? Ngayon, to give you a highlight, nung ipinasa, kasi magsimula ang budget sa House as a National Expenditure Program na sinusumiti ng Department of Budget and Management at pirmado niyang presidente. Kung magkano lang nilagay ng presidente na halaga, hanggang doon lang kayo gagastos. Kasi yan po napapautos sa Section 1, Article 6 ng ating Constitution na hindi mo pwede taasan. Pwedeng bawasan, hindi pwedeng taasan. So ngayon, dahil hindi pwedeng taasan, kung ang mga congressman, kung may dadagdag, kailangan magbawas sila sa iba. Para yung binawas na pundo doon, ililipat nila sa pundo na gusto lang pagpunduhan. Gusto nilang ayuda. So, dami silang tinapon. Tinanggalan ng pundo. Kasama niya yung pundo ni Vice President Sara Duterte. Yun ang nangyari dyan. Pero pinakamalaking pundo na tanggal nila ay hindi nila binigay ang 74.4 billion na suggestion ni Ferdinand Marcos Jr. ni BBM na dapat bigyan ang PhilHealth ng 74.4 billion. Tinanggal nila. So ngayon, magkano ba ang kailangan nila sa saldiko ni Tamaluslos na budget para ilipat sa kanilang gusto? Ano ba gusto nila? Akap, gusto nila makalagay sila ng 39 billion. Ang AX, gusto na makalagay ng 41 billion. Ang
Ang flood control projects na 288 million. Ilan niya? 288 plus uh, 41. So, 288 plus 41, 328 to 329 billion. So, meron pa silang gusto ilagay na AX. So, 41 days sa AKAP, 39 billion. So, ilan na ba bilang ko kanina? So, nakalimutan ko, no? Anyway, basta dagdag, marami silang dadagdag. Kailanganin lang almost 300, sobra sa 300 billion. Kaya tinapyasan ang budget ng 4Ps na imbis 114 billion ay tinanggalan ng 50 bilyones at nilagay doon. Nilagay sa ayuda sa AKAP. At yung sobra ilipat naman doon sa MAIP o di kaya ilipat doon sa flood control project. So, tinanggalan nila, ang ginawa nila, sila rin po ang mga congressmen at mga senador na yan, nagkutsabahan si Chis Escudero, si Grace Po, at saka si Romualdez, at saka si Elizaldico. Pagtanggal, pagtapos binalik nilang AKAP na tinanggal na ni Amy Marcos noong hearing sa Senado. Ganun po ginawa. Kaya mga switik ginagawa nila. Puro po mga pagnanakaw talaga. Okay? Out and out. Kung grabing impunity. Nobody can stop them. Yung kagrapalan, hindi mapapantayan. Yung kawalan ng konsensya sa baboy na baboy talaga. Kaya dapat sila kasuhan ng piggery. Ano bang piggery? Magbababoy, hindi. Piggery kakaso natin. Wala naman sa criminal law books yan. Pero anyway, just to emphasize the point that they are of the extreme kind of thieves. Ganun na po kasimple. So dahil thieves sila, kailangan nila diskarte ilagay doon. So ngayon, napansin din kasi nila na mas mataas pa mababa ang budget ng engineering, ng edukasyon. 900 lang ang education sector. Tapos 1.13 trillion na ang sa DPWH. So kalaban po, bawal po sa konstitusyon yan. So kung bawal sa konstitusyon, ginawan lang ng paraan. So pag sa gawa ng paraan, ang problema sa pagmamadali ng papapirma, naiwanang blanco mga yun. At higit sa lahat, pumirma pa po ang mga senador na 7. At 7 lamang po sa 17 na senador na pumirma, sino-sino, alamin natin. Ibig sabihin, hindi pa nga majority pumirma, pero bakit pinalusot? Yan ang unang question. At kung bakit nakalusot na, ang mga pumirma ay hindi tinignan na may mga blanco pala na pinalitan na blanco. So ito po yung mga senador na bumuto para sa tarantadong budget na yan. Si Grace Po, si Cynthia Villar, si Wing Gatchalian, si G.B. Ejercito, si Mark Villar, Francis Tolentino, Jingo Estrada. So yan po ang bumuto dun sa budget na kurap. So ngayon, at ang mangyari ay ang sinasabi ni Bongbong Marcos ay hindi daw sila pumirma. Hindi daw, wala daw piki, walang blanco. Ay nako, meron pong blanco. Ha? Okay. Pero ito pong blanco ha. Ipakita ko sa inyong blanco. Ito. Iangat natin sa screen. Yan po ang mga blanco. Nabasa ba ninyo? Ang nakalagay po dyan ay between the words of and appropriated. Delete the amount in the words and in figures 26 billion 133 million 534,000 pesos. Tingnan mo. Tapos delete the word between the words, gitna ng salita na of at saka appropriated, burahin yung budget na 26 billion 103 million 534,000. Para sa anong pakay? Saan? Ba't blanco? Yan ang dokumento.
Ngayon, sa ilalim, yun din yun ang tinatawag na gastos para sa PCA, yung Philippine Coconut Authority. Yung gumagawa ng mga langis sa atin, langis sa prito. Sabi ni Dr. Grace Rojo, ay yan po yung yan po ang epektibo na mantika gamitin. Kasi ako tawag nito, low carb diet ako. Yan ang dapat gamitin. So anyway, nakita natin yan, blanco yan. Yan po ay sa National Irrigation Systems. Okay? Kasunod na blanco. Ito naman po ay blanco sa anong project ito? Small scale irrigation, dito tayo sa kabila. Daming blanco eh. O ito, blanco rin ito. Yan, blanco yan. Para na naman to sa PCA, Philippine Coconut Authority. So, tanggalin ang budget na 1,191,397,700. Hindi ko alam kung matapos to sa opisinang ito. So, yun naman ang amount sa Philippine Coconut Authority. Ngayon, tingnan nyo may mga pirma sa ibaba. So, paano maging peke yan? Hinahamon kita bungbong. Hindi peke po yan. Grabe, klarong-klaro na original na mga pirma yan. So, ngayon, sana anong iba ipakita ko ngayon na klarong-klarong pirma? Ito po. Yan. Makita nyo, itong sa kaliwa na medyo puti na mga papel, yan po ang pirma sa last pages. Sino ba yung pumirma dyan? Ang pumirma po dyan ay sino ba? Sa gilid na puti, sa itaas, ang pinakaunang senator ay si J.B. Ejercito. Itong si J.B. Ejercito, nag-anunsyo pa to na hindi doon sa pumirma. Ito, pirma niya ho. Ito, pirma niya ho. Tapos, sa ilalim niya, ang pumirma, ay si Francis Tolentino. Ayan. Sunod, pirma ni... Sino ba itong kwan nito? Mamaya mababasa ko yan. Sunod, ang pumirma ay si... Hindi ko mabasa. Dali. Si Jingo Estrada. Pagkatapos ni Joseph Ejercito Estrada, sa ilalim niya si Jingo Estrada. At sa ilalim naman, hindi ko mabasa. So anyway, sa kanan naman mga congressmen, ang pumirma ay itong sa itaas si Joboy Aquino na congressman ng Butuan. Oy, mga taga Butuan, huwag niyo iboto to si Joboy Joboy Aquino. Corrupt ito, numero 1. Sunod sino pumirma nito? Hindi ko mabasa. So anyway, kung hindi nyo man mabasa ang pirma niyan, tingnan nyo, ito po yung sa kanan ang madumi na dokumento. Iyan po yung dokumentong pirmado. May papakita ko sa gilid. Yung pinakagilid na sa taas ng dokumento. Ang pabilog sa ilalim. Kaninong pirma na naka-equivalent pareho to sa kaliwa natin? Lumalabas, Mamaya, balikan ko yan. Sa ilalim, may mga pirma dito. Ito, pirma ni
Sino to? Si Marcelo, Nunoy Libanan, yung pinakailalim sa kaliwang, pamputing papel. At andito rin siya sa maruming papel, nakapirma siya, yung parang dinaanan ng manok na pirma. So, because pinakita ko ito sa inyo kasi makita nyo mga pirma sa dokumento na blanco, may blanco na kiniklaim ni BBM na peke, ay totoo. Sobrang totoo. Yan lamang po ang akin dyan purpose para may pakita ko. At may isang tabi-tabi natin yung talaga kung ano talaga nangyayari dyan. Okay? So, at least nakita ninyo na talagang nagkutsabahan sila, nagpirma sila lahat. Sa pagganang party o sa party ng Senate, ay 7 lamang sila pumirma. Pwede pa lang i-question yan. At saka susubukan ko rin, i-inject ko kay anyway, ang makita ko lang, ang ibig sabihin nito, naipakita ko na yung pirma sa blanco na sinasabi ay kaparihan ng pirma ng mga senador at saka congressman na pumirma dyan. Okay? So, i-remove na natin yan. So, ngayon, ito ang iba sa mga blanco. Di ba, nakita nyo? Yan, Klarong-klaro yan. So, kung klarong-klaro yan, ay hindi naman itatanggi ni BBM na talagang yarian ang nangyayari. Magtatawag muna ako, Diyos bakit kasi mga pumirma dyan ni isa walang gusto magsalita? Sana interview sila ng mga reporter. Sa judge sa hisa, dapat sampahan na agad ng mga kaso para managot sila. Frederick Iloro, good eve, Idol Toto Kausing. For Senator ng Masang Pilipino, mabuhay po kayo. Good health. AC Lucio, Larry Catala. Tapos si Belchor Peñalosa, Angel Aguirre, salamat po sa pagbukas sa isipan ng bawat mamamayan. Iwatane, Japan, Engineer Toto Kausing, walang katapusang kurap. Okay. Crisinto Jesus Muminta. Bonjour, attorney, watching from France. Bonjour din. Tapos si Pagaw Baker, dapat talaga jury system na para mabilis. Tama. Tapos tisoy naman ako. Mel in SJ, Rosendo Labe, grabe na talaga mga kawatan sa ating gobyerno. Teodora Garimbaw, si BP Sara, ang pinagbibintangan, magnagnakaw sa 225, samantalang sa admin ito, trilyon-trilyon ang ninanakaw. Yan po katotohanan, hindi natin maitatanggi. Jelly Robles, P. Abakahin Acuña, Ramon Balido, Puga Baker, Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Okay? Si Mario Villar Dizon, Japi Arante Peñalosa, Imelda Sinoy Talaugon, Toto Baruga, so Alex Ulin. So, yan po ang nakikita niyo, Rio Una, Romel Bengson. Nakita na ninyo kung sino ang may sala. Sino sinungaling? Si Duterte, si BBM. Pareho si BBM ang pinakasinungaling dito. Lumalabas. Pero pwede nangyari na niloko rin siya nila ni Tambaloslos at hindi pinakita. Pero ang tanong ko, yung 7 senador na pumirma, na may blanco, bakit kayo pumirma? Aber, sumagot kayo, Grace Po, Cynthia Villar, Win Gatchalian, J.B. Ercito, Bart Villar, Francis Tolentino, Jingo Estrada. Sumagot kayo, bakit yung pinirmahan maraming blanco? Pwede kayo makasuhan dito sa ginagawa nyong yan. Pera, ang katumbas ng pirma nyong 7 ay pera na 6.3 trilyon. Yan po ang nangyayari. Sige. Bernardo Menjola Idnalagim. Sige, bago tayo na si Sela, dapat ma-interview yung mga mababata. So, i-interview ko, ipapadala ko ng mga mensahe mga ito. Ito, kanta muna tayo. This time, kampihan ko si Duterte sa ganitong ginagawa nila. Ito, pakinig niyo muna aking kanta para sa lahat.
I dedicate this song to all who fight for freedom, justice, and truth. Ito po. Okay. Nabubuhay ako dahil sa'yo. Nabubuhay ako dahil sa'yo. Kung lalayo ikaw sa piling ko, baby, ang mahal ko magpakailan pa man. Laging pangarap ko ang magdama, higpit ng iyong halik, himpit ng yakap. Sa buhay ko'y ikaw, tanging ikaw, baby, ang mahal ko magpakailan pa man. Asan ka man ngayon, mag-ingat ka sana. Asan ka man ngayon, laging mahal kita. Ang buhay kong ito para sa'yo. Nabubuhay ako dahil sa'yo. Kung lalayo ikaw sa piling ko, baby, ang mahal ko magpakailan pa man. Baby, ang mahal ko magpakailan pa man. Okay. Pagpasensya niyo muna ng kanta ko na inaalay ko sa inyong lahat. Haluan na lang natin ang pag-ibig para magkaroon ng pag-ibig. So si Jessica Caldillero, good evening Engineer, Dr. Engineer Toto Kasing, sana makapasok ka na sa baluta sa Senado. I hope so, para makampanya o ibuto ka namon diri sa Iloilo. Maayong gabi sa inyo tanan, sa tanan ng mga Ilonggo. So ngayon, nakita nyo na, sabi nyo magpapile, sigurado ako mag-ipon, tulungan nyo ako hiwalay na budget kasi yung kay Erwin Tulfo po na ipapile ko sana kanina ay bukas ko sana i-file. Kaso lang nag-message sa akin si Attorney Klingo na pagkukunan ko ng dokumento laban kay Erwin Garcia ay Erwin Tulfo ay sa Huwebes pa sila magkikita. So kung sa Huwebes pa sila magkikita at ako naman ay out of town, sa mga pagbalik ko, mga next week ko na ipapile yung kay Tulfo. Ngayon, ang patungkol naman sa budget na ito, kakausapin ko si Attorney Kalunggi at magtutulungan kami ito si Attorney Bumbit Abad, si maraming abogado na tatanungan ko na pag-ipunin ko lahat, ako nagagawa ng petition at sila na bahala mag-argumento doon. Pero siyempre, kumpletuhin ko ng argumento dyan. So, Abit Bautista, magandang gabi po. Tapos, Regal, Felipe, Dr. Tete, pwede ba kayo mag-file ng kaso sa, yung mga BICAM na, blank check scam na skandal. Alam mo ba kung bakit sinadya? Ulitin ko lang, isa lang naisip ko. Kung bakit sinadya, para hindi magalaw ang kanilang ayuda. Ganun na kasimple. Nabalitaan ko nga, nagsampalan pa Nasampal pa ni BBM si sino bang sinampal? Parang si Lisa nakasampal. Hindi ko alam kung sino nakasampal. Kaya nga nagresulta yun sa pagtanggal kay Saldico. Kasi si Saldico ang punching bag nila. Siya yung sacrificial lamb. Kaya huwag nyo ibuto si Ako Bukol party list na congressman na yan. Sweetik yan, maliit lang yan, pero grabe itong tumira. Simple lang, pero rock. Si Saldico po, ng Ako Bukol party list, nais ko kayo bigyan ng sinusuka na siya sa Bicol. Tapos, ang ginawa pa niya niyan ay, nung panahon ni Gloria, kumita yan, naging kontraktor, SunWest Corporation ng kanyang korporasyon. Tapos, ang panahon ni Duterte, kumuha pa siya ng bilyon na sa kontrata sa laptop. Tapos, kumita pa siya ng bilyon din sa Parmali. Maliban sa pagiging kontraktor.
So ganun po katuso yan si ano si Mr. Elizalde Co ng Ako Bukol Party List. At nang dumating naman si Bongbong, iniwanan si Duterte. Kahit bilyon-bilyon kinita dyan, dito siya humawak ng budget ng bilyon-bilyon. Ganon po nangyari. Ay, nako. Ang sunod, pumalit sa kanya kasi napag-initan na siya. Ang isa naman na sugapa rin sa pera na si Stella Marie Kimbo na bawat sinusuot puro mga hindi bababa sa hindi bababa sa 30,000 na sinusuot na damit. Sinusuot na mga kung anong belt, kung anong mga gown, kung anong mga lahat-lahat. Alam mo, kung minsan Louis Vuitton, kung minsan Cartier, kung minsan ano ba itong isa? Christian Dior. Yung Christian Dior po, yan po ang naging dahilan kung bakit nag-martial law at natanggal na ngayon sa South Korea si President Yoon. Kasi na-interview yung asawa niya ay pinangakuan niya na gagawan ng diskarte at hindi nagawa ang diskarte. Pero yung kapalit pala nun ay itong Christian Dior na bag. At nag-viral ito sa mga Koreano. Kaya naasar ito si President Yoon at nagdeklara martial law. Wala, ilang oras lang martial law niya. Kasi matatapang ang congressman doon. Hinarangan mga military, hindi makapasok sa kongreso. So, ganun katapang ating congressman dito. Bibigay-bigay yan. May pera-pera, bibigyan. Hindi doon, walang pera-pera. Okay? So, yun po ang nakikita ko dyan. Tapos ito naman ang kasong ito, kakason, sa gagawin ko na po ng paraan. At sa ngayon, wala pa ako na isabi na lista na final, pero iba na yan kung gusto niyo sigurado pagbabago, magboto ng bago na kandidato. Okay? So, kung gusto nyo, hanggang dyan na lang muna. Okay, magandang gabi. Magandang gabi. Bongbong Tikalon. Ha? Magandang gabi. Naimbag Rabim sa mga kapsat ko. Maya pa, bingi, mga kabalin ko. Ano pa, magandang gabi sa mga Tagalog. Mayong gabi sa mga Ilonggo. Maupay nga gabi sa mga waray-waray. Tapos, maadyong gabi sa mga taga-Bujul. Sa mga Pangasinense, mabigilabi. Sa mga Ibanag, napia nga gabi. Mga Ibaloy, mapting na ikaidabi. Sa Kankane, gawi sa labi. Mga Italian, mga Pilipino, Italian nandun, mga umaga ngayon, buongiorno. Sa France, maganda rin, bonjour. Umaga rin. Netherlands, umaga rin, golden morgen. Sa Itawis, gabi, mapia nga gabi. Napia nga gabi sa Tausog, Mariao Dum. Maguindanao, mapia magabi. Maranao, mapia gagabi. So, langon sa inyo, sa mga taga-BARM, I wish you nag-celebrate po kayo ng 6 na taon ng existence ng BARM. Successful naman nakita ko mga parada. So, I congratulate mga Barikbal. I congratulate all the officers and ministers of the Bangsamoro Muslim in Muslim Mindanao. Okay? So, dyan na muna tayo along Buongiorno, Italy. At 12:30 ng tanghali pala dyan. So, Jerica Lonstedt, good morning. So, si Crisanto Jesus Mamenta, na imbang review attorney. Ribom, yung atak, ribom, si Toto Kausing, kaya natin to. Naniwala kayo na pinirmahan ni BBM budget na blanco. Ano ka, hindi ka ata nakikinig, Ma'am Reborn. Ang budget po, na General Appropriations Act, may laman po. Ha? Okay? May laman po yun. Ang walang laman po ay yung
mga tinatag na report by Cameral Conference Committee report. Kaya fake news din ito si BBM eh. Nanindigan na hindi daw yun blanco. Ang problema sa kanya, hindi siya wala sa logika. Ang sinasabi namin na blanco ay yung bicameral report, hindi yung GAA na budget. Ang budget ay doon manggagaling sa bicameral report. So ang tanong ngayon, paano nagkaroon ng amount ang GAA kung blanco sa bicameral conference report? Sa proseso ng batas, kung ano ang GAA na pinirmahan ni BBM, dapat doon yan manggagaling sa bicameral conference committee report. So ang pinakatanong, sino? Si BBM ba ang naglagay ng amount sa mga blanco? Sino? Yan ang tanong dyan na maganda. Okay? So dapat sana naintindihan niyo. Magtanong pa kayo ulit para ma-explain ko. Ay, tungkol dito. May nagpataboy pa PNP? Wala naman siguro. Hindi naman na para na may mga PNP. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpataboy-taboy ng mga nagrarally. Kasi bakit? You should realize, you should know that under Section 4, Article 3 of the Constitution, you cannot make any law against rally. You cannot make any law against persons complaining against the government to redress their grievance. Ganun lang po kasimple. O ano pa ang gagawin natin? Saka sana mas gwapo daw ako kung walang headphone. So, walang problema po kasi hindi ko pwede matanggal ang headphone kasi nawawala po ako. Late ang dating ng labas ng salita ko kung hindi ako mag-headphone. Okay? So, hanggang dyan na muna. Pero pangit naman tingnan na nakaganon ako. Pwede magano, no? Pero parang robot ako, di ba? Anyway, iyon lang man po ang lahat ng ating sasabihin. Hanggang dito lang muna tayo. At magandang gabi! Bongbong! Tikalon!